Ayun na nga mga kababayan, wala na hong intro-intro. Ang tanong ho natin dito sa video na to, sang-ayon ho ba kayo sa panukalahan nitong si Senator Bato na parusang bitay para sa mga opisyal ng pamahalaan na mapapatunayan na nagnakaw ng pera ng sambayanan? I-comment nyo na ho dyan sa baba ang yung mga punto de vista. Ayun na nga, welcome back sa PH Update. Muli ho tayo nagbabalik sa panibagong reaction video. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Scan nyo na ho yung QR code na yan para umabot na ho tayo ng 980,000 subscriber. Konti na lang mga kababayan, magwa 1M na ho talaga tayo. Ayun na nga. Dito sa video na to, mega love shoutout to muna natin ang ating mga kasama dito sa PH Update. Dito kay Sir Raymond Federico Picar, maraming salamat sir. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Dolores Abila, maraming salamat to. Mega love shoutout madam Maraming salamat sa suporta. At dito kay Jod Okushima, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mega love shoutout din ho dito kay Sarabi. Sarabi, maraming salamat. Mega love shoutout. Mabuhay ho kayo. Mega love shoutout din ho dito kay Idol AFK. Maraming salamat. Mega love shoutout. Idol AFK Salamat sa suporta sa PH Update. Mega love shoutout din no dito kay Ma'am Arisa yan. Ma'am Arisa yan. Mega love shoutout. Maraming salamat sa suporta. Mega love shoutout din no dito kay Ma'am Raspberry. Ma'am Raspberry, maraming salamat to sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayo dyan. Talagang itong issue ng flood control na to hindi mo matatapos to hanggat hindi natin narinig na nagsalita itong si Elizalde ko. Maraming salamat Ma'am Raspberry Mega love shoutout. Maraming salamat ulit dito kay Ma'am Arisa yan. Love nyo naman ho yan si Ma'am Arisa yan. Laging mega love shoutout talaga dito sa PH Update. Ano ba sabi niya? Sir PH, good if I told you kaalyado nila si Mr. Saldico. Malamang pinaalis nila yan. Ako naniniwala ako diyan madam. Talagang kaalyado nila yang si Saldico no. Talagang yan nga yung mga congressman, mga senador, marami ho diyan nagkaonsihan niya sa tingin ho natin mga kababayan. Kaya kailangan niya magsalita. Mega love shoutout dito kay Yaguchi Aika. Ma'am, kumusta na ho kayo? Mega love shoutout. Salamat Maraming salamat Ma'am Yaguchi Aika. Mega love shoutout din ho dito kay PH Badbon. Maraming salamat sir. Mega love shoutout. Ingat ho kayo. Kung nasanda ako man ho kayo ng digdig ngayong mga panahon na to. Maraming salamat to. Ayun na nga. Direkta na ho tayo sa interview nitong si Garbin. No, binanatan ho niya itong si Congressman Toby Chanco kaugnay dun sa mga tirada niya sa kanyang amo diyan sa Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Ako Bukol pala, sorry. Ako Bukol Party List. Yan si Garbin, pinagtanggol ho niya yang si ang tawag dito, yan si Elizalde ko. Pakinggan ho natin mga kababayan. Justice Secretary Remulla says there is currently no request to put call on immigration lookout and he himself also. Siyempre, hindi naman talaga ilalagay sa lookout bulletin niya yung si Elizalde ko. Kaalyado nila yan Dapat talagang pinalabas nila ng bansa yan di ba? Si VP Sara nga, wala naman lookout bulletin. Nagpunta lang ng airport, meron picture. Yan si Elizalde ko, nakalabas na't lahat-lahat. Nasa Amerika na lahat. Hindi pa natin malalaman kung ano dahilan, kung hindi pa sasabihin nitong si Garbin na kesyo 90/40 daw ang presyon niya. Talagang bababa presyon mo, babagsak yan sa dami ng pera niya, di ba? Just order it. We haven't put in yet on any vote. Kasi it will take a few requests for us to be able to handle those things. Nagkakaroon ng complications kasi ang dami kasing there are so many moving pieces in government. Kaya the last conversation is only good up to that point. We don't know kasi ngayon may reports na about the ghost projects, may reports na about the different projects, and some of them are changing their minds probably, or some of them have become more intent. Well, speaking of Congressman Alfredo Garbin Jr., we now have him on Zoom. Good evening, Congressman Garbin. Thanks for joining us. Yan, si Garbin. Hi. Can you hear me okay?
Yes, I can hear you. Okay, perfect. Congressman, let's first talk about your fellow party list, your party list mate, si Congressman Zaldi Cole. You gave a press conference in which you said he went to the U.S. to drop off his child at Boston University, and also he did extensive medical checkups upon the advice of his doctor. What else can you tell us about that trip, and when will he be back? Well, yesterday informed me that he has this very low blood pressure, 90/60, and he was advised by his doctor in the U.S. to undergo a medical checkup. BCDO and external convergence. Pambihira naman yan, no? Wala na ho ba talaga? Wala na ho tayong ika nga mga mahuhusay na doktor dito sa Pilipinas. Magpapa-check up lang ho, check up lang. Presyon lang. Amerika ho yung si Elizalde ko. Projects. Congressman? Hello? Yes, Congressman, I apologize for that. Can you hear me okay? Yes. Okay. So, as I've said earlier, Kong Saldi is in the U.S. right now. First to, attend to her daughter. His daughter is in Boston University, and also he will undergo extensive medical checkup because of his heart ailment. By the way, umalis siya sa Pilipinas, wala pang SONA, no? And di pa nag-umpisa itong mga investigation na ito. And wala pang SONA. Teka lang ayusin natin. Wala pang SONA, pero ang trajectory ng usapan, patungo talaga sa flood control. Huwag tayong maglokohan dito, Congressman Garbin, na kasi wala pang issue ng flood control, nagpunta na siya ng Amerika. Hindi siya umalis ng Pilipinas dahil diyan sa issue ng flood control. Sir, wala pang SONA, lubog na Pilipinas. Nasa Amerika nga yan si Marcos Jr., 'di ba? Ang issue natin flood control dahil ang daming lubog na bahagi ng Pilipinas. At alam ni Zaldi ko na papunta sa kanya usapan. Kaya huwag niyong sasabihin na umalis siya, na kesyo walang ganito, walang ganyan, di ba? then to say that he is hiding or, abscond from any accountability or transparency in relation to the ongoing investigation. Walang katotohanan yan. It's just that Sige. he's in the U.S. right now. Kailangan Congressman Garbin, kailangan talaga interview. Kailangan ni Zaldi ko tong interview na to, di ba? Kailangan niya yan. Kailangan niya makumbinsi ang sambay ng Pilipino na hindi siya nagtatago. Anak ng toko, kung talagang hindi siya nagtatago, bakit hindi siya umuwi? Kung presyon lang pala problema. Maraming magagaling dyan sa St. Luke's. Maraming magagaling dyan sa ano ba mga malulupit na hospital dito na pinupuntahan ng mga mayayaman. St. Luke's lang alam ko kasi nakikita ko sa Oh, di ba? Maraming mahuhusay dyan. Amerika. 90/60. Pambira. Maraming naghahanap sa kanya. Yun. We know that as well for a fact because he hasn't shown up to any of the plenary sessions at the lower house. And as per Rappler's research work, he's been absent without notice 3 times, excused 7 times, officially notified the House about absence twice, and attendance not available once. So he hasn't turned up to any of the sessions. How many? Could you let us know what the House rules are in terms of absences? How many times one person can be absent? I am not particular Yung mga itong mga Talyanista Tensaymada, pagka si VP Sara, merong nagpupunta ng ibang bansa, ang bilis nyo makahusga na, hindi siya nagtatrabaho, ganito, ganyan. O yung mga rinirepresenta sektor nitong si Elizalde ko, anong mangyayari niyan? Di ba kailangan siya sa House of Representatives, bakit di siya pumapasok? Wala pang abiso ng Petrang Garapata. Yan tayo nayayari about the absences that a House member can accumulate, but as to whether the absence was valid or not, then it is up to the appreciation of the Secretariat. Those medical reasons filed by Congressman Saldico, I think, is justifiable for him to undergo the said medical checkup, considering that he has been experiencing this heart ailment since last year, November of last year.
And that's why signed as chair of the Committee on Appropriation January. Naku po. Meron na palang meron sakit tong si Eddie Saldico, sakit sa puso, nakananto ka. Ano talaga yan call it karma, ika nga. Pakita siya, paliwanag niya sarili niya, wala kaming pakialam sa'yo, Garbin. Pambihira. Ilabas mo yung amo mong si Saldico para matapos usapan. February of this year, he went to Singapore to seek expert medical assistance and checkups to the best hospital in Singapore. And right now, he is in the United States to, have this medical consultation in other hospitals. And Congressman, ito pong mga checkups na to cannot be done here in our country. Pwede naman siguro, but mas komportable siya doon sa, alam mo naman, pag Amerika or Singapore, nandun yung mga eksperto. At mas, kumbaga, when it comes to medical science and advancement, admitido naman natin na mas advanced sila. Ayun, di ba? Ganun yun lang naman. Meron naman, kaya naman gamutin dito. Para sinabi niya yung mga natin, yung mga expert na doktor natin, mahihinang klase. Magagaling lang yung mga taga Singapore at Amerika. Siguro pagdating sa mga equipment, pero sa yaman nitong si Elizalde ko, naknanto ka. Wala naman sigurong equipment dyan sa Singapore at Amerika na pang presyon para makita ang presyon, para maayos ang puso na wala dyan sa St. Luke's. Naknanto ka, mamahal dyan. Yun lang alam ko, mahal na hospital. Pasensya na ho kayo kung meron kayong alam. Yung mga yung mga eksperto dyan, lagay nyo dyan sa comment section para sinasabi ni Garbin, ganong kahina yung mga Pilipino. Langya ka And talaga, when will Garbin, he be back? Do we know? That I still have to ask him. We don't have any definite date when he's going back. Tatanungin ko po. How often do you get to talk to Congressman Ko? Just before this interview, I talked to him and kinukumusta ko kung kumusta na siya. Okay lang siya, kumusta na siya, mayaman Kong? pa rin. Huwag kang mag-alala. Okay naman po siya. Okay naman pala, ba't yung pauwi? Umiiwas sa mga balita dahil mas lalo na naapektuhan yung kanyang pahinga at Sinasabi ko, angas-angas ng amo mo nung panahon ng confidential fund. Ngayon, pagka siya na tinira, magtatago. O parang inadmit mo na rin na nagtatago siya kung umiiwas siya sa news. Huwag kang mag-alala, Brad. Hindi matatapos tong issue na to. Kasi pagpalagay natin sa Disyembre, October, November, December, medyo huhupa dahil wala nang bagyo, wala nang gaanong baha. Huwag kang mag-alala. Next year, makikita-kita tayo ulit. Ha? Huwag kang mag-alala. Ang gusto ko kasi nilang mangyari niyan, di ba, 2026 budget. O yan, aayusin na nila. Hanggat maaari, wala nang baha sa pagpasok ng 2026 o pagka-implementa ng bagong budget na yan. Ngayon, yung mga nagawang kalokohan mula 2025 hanggang 2023, ganun-ganun na lang, palalampasin na lang na sambayan ng Pilipino. Yun naman talagang endgame nyo dito. Yung tipong amnesia, amnesia strat, ika nga. Yung tipong para makalimutan na lang na sambayanan, patatagalin natin, hahayaan lang nating mamatay sa natural na kaparaanan nitong issue na to. Papayag ho ba kayo doon? Papayag ho ba kayo doon? From 2023 hanggang 2025, 1 trilyon ang ninakaw. O bakit natin, OPH, ba't mo naman sinasabing ninakaw? May baha eh. Kung hindi ninakaw yun, sana dapat walang baha. Pambihira kayo. yung kanyang health. Minsan nga, inahayaan ko na lang na siya yung tumawag instead na ako yung tumawag. Kasi minsan, hindi naman sumasagot sa phone because he's trying to, avoid all those negative reports pertaining to his person. Well, the reason he's all over the news right now is because of all the things that are coming out about the flood control scandal, the mess, right, and all the budget insertions. So, and again, we keep coming back to the fact that he was appropriations chair in the 19th Congress, and he obviously would have presided over the small committee in the House where allegedly a lot of these insertions and realignments happened. So if there was anyone, I don't think anyone's accusing him of wrongdoing yet, but if there's anyone who can answer all of these questions around the budget, it would be him.
no? Correct. So how amenable do you think he'd be to answering, to clearing his name if need be? As we all know that the General Appropriation Act is not just a work of one person. It is an act of Congress which was signed into law. Meaning, General Appropriation Bill was approved in the House of Representatives, transmitted to the Senate, and then the Senate also conduct its own hearings, scrutinize the budget, insert their own initiatives in the budget, and the House and the Senate, convene together to harmonize the conflicting provisions of the General Appropriation Bill. And the committee report of the BICAM will be ratified by both houses of Congress. Ang gusto ko lang sabihin dito, hindi lang naman si Kong Saldi ang nakakaalam ng buong budget dahil ito ay trabaho ng lahat ng ng Kongreso, the Senate and the House of Representatives. And that's why nagtataka ako kay Toby why he keeps on insisting that Kong Saldi should explain the same, especially on insertion. Remember that when the budget was approved, Teka, siya ang Committee on Appropriation. Iga nga sila nag-uusap-usap dyan. Ano ang pangalan to? Yaang si Estela Quimbo. Yan, si Estela dapat mapatawag na yan sa lalong madaling panahon kasi Assistant Appropriation Chairperson yan eh. Diba? Kailangan mapatawag na siya sa lalong madaling panahon. Si Elizalde ko, kung wala pa, sa tingin ko nagtatawagan yan. Boss, paano ba yan? Mayayari na tayo dito. Diba? Anong gagawin natin ngayon? Ano yun na? Yung tawag dito, labas na ho kayo kung mayayari dito. Sabi nitong si Estela Quimbo. Pero sa tingin ho natin mga kababayan, sa susunod na hearing, dapat ipatawag ngayon si Estela Quimbo. Parang siya meron siyang pre-lunch Anak ng tokwa, hindi siya naipapatawag. Alam niyo and when the BICAM report was ratified by both houses of Congress, ang boto ni Kong Toby was both in the affirmative. Bumoto siya in the affirmative. So bakit siya patuloy na nagrereklamo? But speaking of insertion, siguro inadmit niya na kanina na totoo nga yung kanyang insertion ng 525 million for the 2025 General Appropriation Act. And most of his insertion, Toby Chanco, nailagay doon sa flood control sa Nabotas. And ako naman nagtataka sa kanya because he's conspicuously silent on those takers, contractors being awarded by this flood control project sa kanyang distrito na kung saan nai-involve sa mga ghost project. Nandyan Sims Construction, which was already blacklisted by the DPWH. Nandyan din yung St. Timothy. I think St. Timothy is the biggest taker of his flood control projects in his. Hindi the biggest. Nandyan din yung Sunwest, nandyan din yung Hightone. Yan ang mga binabanggit mo Naratibo kasi ng mga ng mga mainstream media ibunton dito kay kung ako dito kay Sara Diskaya magsasalita ako. Mga walang ya kayo. Yung perang nakuha ko hindi ko lang kinuha para sa akin. Ito binigyan ko ito. Di ba? Huwag ganoon, huwag naman to ka. District sobra sa kalahating bilyon ang pinanalo ng St. Timothy sa kanyang distrito. Kasama na rin yung mga Diskaya related contractors, yung Alpha and Omega, nandyan yung Top Notch. So, this four combined, halos 1 bilyon yung pinanalong flood control project sa distrito ni Toby Chanco. Kaya nagtataka ako kung bakit hindi niya inimbestigahan yung sarili niyang bakuran. Actually, Kong, I was speaking to him yesterday as well, and I did ask him about the contractors, and he said he doesn't know them. He doesn't usually get involved in that. And he only recently spoke to the district engineer in Navotas to try to find out if any of the top 15 contractors that President Marcos outlined had projects in his area. And true enough, meron nga St. Timothy and Sims. So he said basically he doesn't know. But anyways, the larger point... isa pa yan, di ba? Mantakin mo, congressman ka. Hindi mo alam na meron palang proyekto yung
Yaang flood control sa ano mo, distrito mo, ano, hindi na pinapaalam talaga? Kung sino na lang talaga yung kausap nitong mga diskaya na to, doon na lang Siya na rin nagsabi na hindi makakapasok ang kontraktor pag hindi ka kilala ng district congressman. Galing yan Magbanatan sa mo, kanyang magbanatan bibig. kayo. At nakapagtataka dahil naging paborito sa distrito niya ang St. Timothy at Alpha and Omega. Oh, banatan Na kung mo. saan ito ay nai-involve sa mga maanomalya at ghost projects. So Ayun. siguro, doon sana sa pagdinig ng TRICOM committee, he took advantage of the presence of those contractors and asked questions. Paano kayo nakapasok sa aking distrito? Tinulungan ko ba kayo? Bakit Yeah. halos sa 1 bilyon ang inyong nalikom Yeah. na kontrata sa aking distrito samantalang bilyon-bilyong flood control projects ang naibaba sa kanyang distrito? Until now, baha pa rin po ang nabotas. To be fair, every single one of the congressmen we've spoken to about this issue say they don't know paano napasok yung insertions under their district. I'll give you an example. Just recently, we spoke to Oriental Mindoro. Ay, wala, Garbin, hindi mo kakampi yung mga nag-i-interview. Payag ka ba dyan? Hindi naman, alangan na magpapa-interview kayo ng ganun-ganun na lang, di ba? Ano yan, schedule yun, di ba? Meron kayong ano dyan, okay, Garbin tayo ngayon. Oh, tawagan nyo na ba si Kong Garbin? Okay na siya. Okay na. Okay. Tawagan yun na. Pwede na. Siya lang na natin. Ganun lang naman yun. Congressman Style nyo sa media. Kala nyo, Panaligan, hindi namin alam, ha? who was in fact identified in Senator Ping Lacson's privileged speech. And pati si Congressman Panaligan, he said, well, I don't know how all of these insertions were put under my district. And sabi din ng ibang congressman, it's entirely plausible that they have become the unwitting beneficiaries of the insertions. Kaya nga, we keep coming back to the minutes of the small committee. Let's give him the benefit of the doubt. But as you know, the 529 million, of which his insertion, his initiative, nilabi niya yun sa Kongreso at na-approve na isama sa 2025 budget. Naman sa pagkikipaglaban niya noon sa deliberation sa budget, baka sabihin niya rin na nakalimutan niya na pati yung pag-bidding at pag-implement doon. In fact, there's one letter addressed to him, and this is all documented, informing him and asking his assistance for the implementation of a project being implemented, contracted out to St. Timothy. So ang sabi, kailangan namin ng tulong mo dito upang ito ay ma-facilitate at ma-implement. Naka-address po sa kanya yung sulat. Ang nagsulat sa kanya yung DPWH. So to say na wala siyang alam sa implementation is siguro naman kaduda-duda, no? Yeah, no. Okay. Pagdudaan natin yan si Toby Chanko. Tayo naman ho kasi, ano lang naman tayo dito ika nga, banata mo si Toby Chanko, babanatan natin. Pero siguro doon mong ilabas mo yung amo mo, Garbin. Di ba? Ganun lang naman yun. I apologize, Congressman. We've run out of time, but we'll pick this issue. Ubus na oras. Dito tayo kay Senator Bato. Sen. Hindi nga, 2012 pa yung record niya na meron pang nag-engage sila dyan. Ako ka, klaruhin natin yan next year. So what kung 2016, kung gumawa sila ng kalukuhan panahon na yun, dapat ibestigahan. So, hindi dapat limit, sir, dun sa 28 na during the time of... Alam ka, pera ng bayan yan pera ng bayan yan Hindi porque during the time of PRRD, i-exempt natin sa investigation. Hindi mo pwede yun. Kung gumawa sila ng kalukuhan, kahit na panahon pa ni Pinoy kasi, noong pa yan, panahon pa ni Pinoy sila nagkakuha ng mga kontrata sa gobyerno, di ba? Kung meron sila mga ginawang kalukuhan, dapat nabisigahan lahat yan. Sinabi na sa 8 kilo yung sasakyan. Parang hindi nagtutumaya tayo yung sinabi sa Diskaya. Sa hingin na 29 luxury cars, sabi kasi for people, nasa 40 daw yung luxury cars. Nag-5 ito lang. Hindi ko na ako alam, pero hindi ako dapat. Ma-account nila yan. I-account nila. Sabi na mas imambasada daw yung mga involved sa platform. Mga umalis na daw na bansa. Nakatakas sa
Kasi kung gano'n, dapat coordinate tayo sa nagkaroon ng lookout bulletin sa mga tao na yan para hindi sila makalabas. Saan yung Diba? sign of guilt? Ha? Sign of guilt kung lumabas na sila ng Mahirap maghusga. Mahirap maghusga. Meron lang dyan nararatel ba? Hindi alam kung ano gagawin. Walang magandang advice. Naiipit or ayaw tumuga. Kaysa ituga ko itong mga tao na ito, nalayas na lang ako. Sisibat na ako kaysa ma-implicate ko itong mga tao na ito. Delikado ko ang buhay ko. Pagka may mga ganon. Hindi, just pala yun, mga theory lang natin yan. Sir, si Mayor Vico Soto, gusto nyo rin ba siyang i-invite? Kasi parang marami na siya nalalaman sa mga Diskaya. Depende sa chairman. Pero sir, kayo. Depende sa chairman. May investigation mo yung committee. Malalaman niya at malalaman din niya. Kung gusto niya mag-provide ng info, hindi naman niya ipadala sa committee. O kaya through Senator Tito Soto, uncle niya, bigyan niya mga information doon. Para hindi ba siya pwedeng magtatanong dito sa committee, di ba? Pwede magtanong yung senator na member ng committee. So, pwede isupply yung information doon para matanong yung mga tao na yan. sa tingin ninyo, anong assessment niyo sa naging testimony ni Diskaya dun sa hearing last? Yung sa testimonya ni Diskaya, tingin niyo ba naging honest siya or Marami siyang alanganin na sinasabi. Maraming alanganin na sinasabi. Maraming. Ang gano'n, hindi siya definitive. Di ba sabi ko, make sure of your answers. Dahil parang gano'n. Sabi niya, 23 years daw siya na engaged sa construction industry. Tapos kung tingnan mo yung record niya, 2012 pa lang siya basta, within lately lang, mga 13 years lang, hindi ka 23 years. That has to be established next year. So possible nagsinungaling siya? Tingin niyo nagsinungaling po siya? kung may inconsistencies? Most likely, kung may consistency. Tingnan natin. So during the time of Duterte, kilala niyo na siya na kontratista o hindi niyo siya kilala si Diskaya? Paano ko kilala? Pulis lang ako. Paano ko kilala yung mga tao na yun? Pulis lang ako eh. Ano bang pakialam ko dyan sa DPWH sa portion na yan. Di pala ako sa peace and order. Public order and dangerous drug. Yung aking tutok. Hindi ko walang kung sino yun. Kasi diba yung construction company ni Senator Bongo, parang nagkaroon ng sa construction company nila Diskaya. CFTG. Kung ganun, nagsalita naman si Senator Bongo kahapon, di ba? Just in case kung involved yung construction ng company ng kanyang pamilya din, kasuhan niyo. Yung mga sabi si Senator Bongo kahapon, di ba? Huwag nyo idamay rin yung tao kasi hindi ba siya involved doon sa negosyo. Kaya, kasuhan niyo. Sabi niya kahapon, di ba? Okay. Kahapon ba yun? The other day, sir. Yung ibang sangkot Ayun na nga mga kababayan, alam ko na pasadahan na natin to. Lipat na ho tayo kay Attorney Salvador Panelo. Continuation ho ito nung kagabi. 2026 meron na naman. Sinasabing sino? Sila nag-prepare ng budget. Tapos hindi nila alam kung sino. Ano tingin mo, sir? Minamilit yata tayo mga Pilipino. Kaya sabi ko siya, puro balat kayo lahat yung mga yan eh. Pinaglululoko lang tayo eh. Kaya buwagin na. Kaya, alam mo, matagal ko na talaga sinasabi, mag-deklara tayo ng revolutionaryong gobyerno, buwagin na lahat yan. Correct. Buwagin na. Oo nga, sir, kasi Buwagin hindi pa na nga tayo yung mga tapos sa dapat 2025. Eto na naman, round 2 sa 2026, na para bang hindi sila natatakot sa kanilang mga pananagutan. Parang, kumbagang, na-normalize na yung issue ng corruption na hindi na po by the billions yung threshold, Attorney Sal. By the trillions of pesos na po yung threshold ng corruption. Tingin mo, sir. Yung iba, nagkukunwa-kunwari pa na hindi nila alam. Alam ba, tagal na yan eh. Alam nilang lahat yan. Opo. At halinawa, magkaroon sana ng resultang tunay. Dahil alam mo, Attorney Sal, nakita mo naman po ninyo yung nangyayari ngayon sa bansang Indonesia. Mainit na mainit po ang mga ganap doon at nag-aaklas ang mga taong bayan.
Tinatawag na nga ng Attorney Sal, ng netizens ang nangyayari doon na Indonesian model na maaari kayang i-apply sa Pilipinas. Anong tingin mo, Attorney? Yung mga netizens na nagsasabi niya, kayo, lumabas na kasi kayo. Nako. Puro lang kayo sa social media. Hindi na ba kayo lumalabas sa kalsada? Lumabas kayo sa mapayapang pagpapayag, paggrupo-grupo. Kaya, magkakaroon ng linaw yung mga hinaing ninyo. Nagkaroon ng leadership shake-up sa DPWH matapos ang mga alegasyon ng flood control projects. Anong tingin mo sa performance ng dalawang senador na yan, Attorney Sal? Tinutukoy-tukoy nila kung saan yung problema. Ewan ko ba? Ang hangalang ako dyan kay Senador Gatchalian, matino yan. Pero yung isa, sinable. Tsaka, meron akong nabasa, Attorney Sal, sinabi doon sa isang sulat na ang issue daw ng korupsyon ay parang puno ng akasya. No? So, yung maliit pa, okay lang kasi maliit pa yung puno But over the years and over the course of time, lumaki po ng lumaki at lumalalim ng lumalalim yung ugat. Meaning, lumalaki ng lumalaki yung ninanakaw from the thousands, hundred thousands, by the millions, by the billions, ngayon trillions na. At ang ginagawa lamang daw ng pamahalaan, Attorney Sal, dahil nga ang ilalim ng punong akasya ay puno ng mais. So natatakpa ng puno yung mga mais na nasa ilalim. Tinitrim lang daw natin yung mga sanga at mga dahon. Yun daw yung ginagawa ng gobyerno ngayon at dapat daw talaga na gawin ay putulin at hukayin yung mga ugat ng korupsyon sa pamahalaan. Anong tingin mo dyan, Attorney Sal, sa pagkahambing na yan? Basta ito masasabi ko dyan. 3 lang na entities ang sangkot sa korupsyon. Sino man gumagawa ng national budget? Di ba DBM? Siya lang ang gumagawa niyan. Walang iba. Pagkagaling sa DBM, saan pupunta? Sa Kamara de Representante, ayusin nila. Pinal sila di ba? Pag pinal na, saan pupunta? Sa Presidente. So 3 lang, DBM, Kamara, at saka ang Presidente. Kung itong 3 ito, magkukutsabaan, nandyan ang korupsyon. Pero kung ang isa sa kanila pumalag, publicly, hindi mangyayari yan. Pero wala Complicit lahat sila. Whether by negligence or by intention, silang lahat ay nagsasabwatan para magnakaw sa pera ng bayan. Yan ang katotohanan dyan. Walang iba. Sige nga, puro pa sila tanong Itong DBM, paano raw, sino raw nag-i-insert? Ito naman Kamara de Representante, hindi malaman. Jesus Maria Jose. Kayong 3 lang. DBM, Kamara, at ang Presidente, kayong 3. Yan. Ang nakakalam Natumbok. kung paano nilanakaw ang pera ng bayan. Natumbok nitong si Atty. Salvador Panelo. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.